Hello Collective! Welcome po ulit dito sa inyong reading. Kamusta po kayong lahat? Ako nga pala si Tin. Kung hindi niyo pa po ako nakikilala, ako si Tin. Thank you so much for dropping by para manood ng reading ko. Sa mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay at bumabalik-balik para manood, thank you so much. Yung mga gusto ng private reading ko, dumiretso kayo sa aking FB page. Mag-message po kayo doon. Okay? Queen of Swords. The Tower. Judgment card. Okay. Emperor. Merong Aries energy. Meron ding mga Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. Pwede rin may water. Wala lang ako nakitang fire dito. Okay, for the overall energies, nakikita ko dito na hindi pa magiging maganda yung takbo ng career for some of you kasi nga pwedeng hindi ganun kaganda yung mga pagkakataon or hindi pa dumarating yung malaking opportunity na hinihintay mo. Okay? Although some of you nakikita ko naman na successful na kayo, parang established na kayo sa buhay. Yung sinasabi ko na yun is para doon sa particular naghihintay ng promotion. Yan. Kaya kung isa ka doon sa ang inaabangan mo is yung promotion, pwedeng hindi pa mangyayari yung promotion na yan. Okay, nakakita ako ng changes dito with the Tower at saka Wheel of Fortune. No? Ito yung mga unexpected na changes na paparating sa'yo. Merong something like a disaster with the Tower card. Pwedeng itong disaster na to is related sa kabuhayan or financial mo. Pero ang good thing naman about the Tower na yan, reversed, no, is an indication na masusurvive mo pa rin naman yung disaster na yan, kung ano mang disaster yung paparating na yan. Alam mo yung disaster na yun, pwede yun, ang pag-uugatan nun is yung kawalan ng tamang pagha-handle or pagmamanage ng finances mo. Yan yung yan yung Emperor reverse, no? It means kawalan ng disiplina about money or kawalan ng control pagdating sa paggastos. Yung iba sa inyo, maaari kayong maka-encounter ng power struggle pagdating sa sa workplace, no? So sabihin na natin dito, pwedeng merong mga tao at work na inaabuso nila yung power nila, yung position nila. So, andyan yung pagkakaroon ng manipulation, pagiging tyrant, no? Pagiging bully, or megalomaniac, no? Okay, yung iba sa inyo, kailangan ninyong balansehin. No? Meron ditong some kind of pagbabalance with the Two of Pentacles na kailangan mong i-balance yung love, work, family. No, itong card na to is also an indication na kailangan mong makapag-adapt, makapag-adjust, makakope dito sa mga changes na dala-dala ni Tower tsaka ni Wheel of Fortune. So, nakikita ko talaga dito pwedeng maging tight pagdating sa kaperahan. So, ito yung paghihigpit ng sinturon, ito yung pagbabalanse, pagiging pagbabudget, ayan. Pagbabudget, tamang pagbabudget ng pera para mapagkasya hanggang sa susunod na payout. Okay, let's go to your love life. Yan, nakikita ko. Ay, by the way, singit ko to. So, nakikita ko na,
May mga problems ka dyan, pero nakikita ko naman kahit gaano kahirap yan with the Ace of Swords, no, makaka-survive ka pa rin, malalagpasan mo yun, magkakaroon ng resolution whatever conflict problem yung kakaharapin mo with the Ace of Swords, no. Makikita ko na makakahanap ka ng answer solution eh. Okay? So, when it comes to your love life, nakakakita tayo dito ng person na very picky. Itong person na to, he or she is very picky about lovers. No? May siya, may pagka-independent, strong-willed. This person is, hindi siya madaling ma-intimidate. And ito yung tipo ng person na, hindi siya natatakot na i-cut off ka, alam mo yun. And kung kinakailangan mag-set ng boundaries, nagsiset talaga siya ng boundaries. Ito yung person na mataas yung standards niya. And mataas din yung boundaries niya. With the tower reversed, no? So nakikita natin gaano man kapiki, gaano man kataas yung standards niyan, boundary niya, pader niya. Parang itong person na to, nafi-feel ko na nagkakaroon siya ng willingness na gumawa ng adjustments pagdating sa relationship, sa love, sa connection ninyo. Okay? So parang with you, maybe this person is seeing the potential in you na parang pwedeng babaan niya yung, alam mo yun, parang willing siya na pagbigyan ng chance yung connection ninyo. Willing siya siguro na mag-make ng adjustment, which is kung napakataas ng bakod niya, napakataas ng standards niya, pagdating sa'yo, parang nakakaramdam siya na willing siyang ibaba yung mga yun, kahit gaano katataas yung standards niya, pride niya, etc. No? Okay, same with the judgment card. Itong dalawang to, parang sinasabi na willing siyang make ng adjustments. Para lang sa'yo. So, maaring tinamaan itong person na to sa'yo, maaring this person thinks that you are special enough. Imaginein mo yun na this person is willing to adjust, by the way, no? Two of Pentacles is adjusting. And nakikita ko nga na, di ba, sabi, very picky, very high standards. But when it comes to you, parang kakaiba ka siguro or special ka para sa kanya, para, alam mo yun, gumawa siya ng adjustments para sa pag-ibig. Para lang sa'yo. Char! Gano'n ka ka-special. Wow! This person is really attracted. O, mukhang tinamaan, diba? May kantang gano'n. Mukhang tinamaan. Diba? Yan, ako, naputol dun sa part na kumakanta ako ng mukhang tinamaan. Yata ako. Di ba alam niyo yun? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang wala ka nang, yung lyrics ng kanta na yun. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kasi tinamaan siya sa'yo, dear. Diba? Imaginein mo yun. Itong person na to, hindi niya pinapahalata na ganun siya ka-attracted sa'yo. Kasi nga, hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro pwedeng ma-pride din siya or ma-ego. No? Sabi ko nga, etong person na to, mataas yung standards niya, mataas yung pader niya, pero pagdating sa'yo, lumalambot siya. So, meron kang kakaibang charm na hindi ma-resist nitong person na ite. Maaring hindi lang niya talaga pinapahalata sa'yo or maaring hindi niya pa inaamin. Hindi niya pa sinasabi or hindi pa niya inaamin sa'yo na very attracted siya sa'yo. This person is very fond of you. Willing na, imaginein mo yung willingness niya na mag-make ng adjustments, no? Para lang sa'yo. Which means na maaring ganun ka-special. Ganun ka-special ang dating mo dito sa tao na to. And by the way, please don't forget to subscribe or follow. Yan na lang po yung may tutulong nyo sa akin. Kung gusto nyo po akong suportahan, tulungan. No, thank you sa hindi nag-i-skip ng ads, no. Kinakailangan namin 'yan as creators. Thank you rin dun sa mga generous na palaging nagpapadala ng stars, super thanks.
mga hindi umaalis sa subscription and membership ko sa YT tsaka sa FB page ko. Pati na rin doon sa laging nag-leave ng mga wonderful comments, nagla-like, nag-heart, and nag-share. And please don't forget to tap the bell icon na rin para ma-notify po kayo every time mag-upload ako ng bagong readings. Alam mo, the downside about this person is pwedeng may pagka-ano kasi siya pwedeng may pagka-possessive, may pagka-domineering, may pagka-rigid and stubborn din siya. So, ibig sabihin, mahirap mag-bend itong personality na itong tao na to. Okay. Kasi emperor yan emperor reversed siya. Pwedeng niya, alam mo yun, may pagka-dominante and overbearing. Ewan ko kung nabanggit ko na yun, kung paulit-ulit ako. Kasi ito yung tipo ng person na gusto niya siya yung nasusunod madalas. No? Siya yung batas, ganun. May pagka-ano nga lang, yun nga lang yung downside pagdating dito sa person na to. May pagka-bossy. But with the Two of Pentacles, nakikita ko dito na, kumbaga, yung kombinasyon ninyong dalawa as a couple, no? Parang nababalansin ninyo yung isa't isa Kaya parang maganda yung kombinasyon ninyong dalawa kapag nagsama kayo kasi nababalance ninyo yung isa't isa. No? Pwedeng nako-complement ninyo yung isa't isa, pwedeng nareremedyohan ninyo yung mga anong tawag dito, imperfections ng bawat isa. Parang nahirap sabihin Parang nababalanse Kumbaga, meron siyang mga ganitong qualities, tapos pag ikaw yung kasama niya, nababalance mo yun. So, kumbaga, nagagawa ninyong mag-work yung samahan ninyo. Paano ko ba? Hindi ko alam kung na-explain ko na maayos. Kumbaga, ikaw yung halimbawa, pwedeng natitame mo itong person na to, yun, or vice versa, parang meron kang effect dito sa person na to na kaya mo siyang balansehin. Alam mo yun? O halimbawa, masyado siyang nagiging, sabi ko nga, parang domineering, alam mo yun. Parang, sabi ko nga, parang ikaw yung kryptonite netong person na to. Parang pagdating sa'yo, kaya mo siyang pakalmahin or kaya mo siyang matame, mabalance Yun yung, kumbaga, yun yung charm mo na nagwo-work dito sa person na to. Kaya, yung union ninyo or yung tandem ninyo, nagwo-work. No? Kasi nababalansin ninyo yung isa't isa. Good thing about this person, dahil nga siya ay sa tingin ko very matured or successful na siya pagdating sa career. Etong person na to, kung mapapangasawa mo siya or kung asawa mo na siya, very generous na provider ito. At saka ito talaga yung person na merong stability, hindi lang sa career niya, hindi lang sa finances, no? Pati sa relationship, dala-dala niya yung stability. Kasi seryoso to Seryosong energy ang King of Pentacles pag nakita mo yan. Alam mo, hindi lang siya magaling sa career niya, sa finances, no? Emotionally and financially secured ka dito sa person na to. Yun yung isa sa maganda rito sa person na to. Kaya lang parang meron ako nakikitang shift sa Wheel of Fortune. Parang may mga external events dito na maaaring makaapekto dito sa relationship niyo or sa connection ninyo. Ito yung mga bagay na wala na sa control ninyo. No? Ito yung mga
sabihin na natin pwedeng bad timing or pwedeng may mga outside factors na nakakaapekto para magkaroon ng delay pagdating doon sa mga gusto ninyong gawin pagdating dito sa relationship ninyo. Basta, this is something na medyo bad timing eh. Meron something dito na mangyayari or darating sa inyong dalawa, sa connection ninyo na masasabi mo talagang bad timing bakit nangyari ito. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong collective reading. Love you all. See you next time. Babush.